Isang mapagpalang araw ng Biyernes Santo po sa inyong lahat mga kapatid ko sa Panginoon. Nawa ay magpatuloy ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, kasama ang pananalangin at paglalaan ng panahon sa ating Panginoon bilang pag-alaala sa kanyang paghihirap at kamatayan. Hindi natin ito ginagawa bilang isang pag-aayuno o pagpipenitensya, gaya ng ginagawa ng iba, sapagkat alam natin na tapos na ang gawain ni Kristo. Ang kanyang ginawa ay sapat na upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo nga ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na siyang nag-aanyaya sa atin na manampalataya kay Kristo. Gayunpaman, ang linggong ito ay mahalagang panahon upang tayo ay mas mapaalalahanan ng biyaya at sukdulang pag-ibig ng Diyos. Ang sakripisyong ito ay paalala na tayong nakaranas ng kaligtasan ay inatasan ding ibahagi ito sa iba. Si Kristo ang tanging katubusan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hayaan niyo pong ibahagi ko ang bahagi ng mga talata sa aklat ng Mateo bilang ating mga talatang pag-aaralan sa araw na ito. At pinamagatan ko ang mensaheng itong na si Jesus ang anak ng Diyos. Kung kayo pa may mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Mateo 27, talatang 45 hanggang 56. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat, at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus na malakas, at siya ay nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay ni Jesus. Sila pumasok sa banal lungsod at dooy marami ang nakita sa kanila. Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya ay anak ng Diyos. Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila ay sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Alam niyo po, ang ating talata ngayon ay naganap sa hapon ng Biyernes Santo. Sa ating talatang binasa, makikita natin na sa huling sandali ng Panginoong Hesus, ikinatuparan niya ang mga hula tungkol sa Kanya. Hanggang sa huling mga sandali, sa huling mga salita, binanggit ni Jesus ang mga talatang nagpapatunay na mangyayari ang mga ito sa pagdating ng Mesiyas. Ang sigaw na Eli, Eli, lema sabachthani, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay hango mula sa awit 22, talatang 1. Sa sandaling ito, hindi nangangahulugan na tumigil ang pagiging Diyos ni Jesus o naputol ang Trinity, kundi naranasan niya ang bigat ng paghatol ng Diyos laban sa kasalanan na siyang kanyang pinasan. Siya ay walang kasalanan, ngunit siya ang umako ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya ang naging handog, malinis at walang kapintasan, katulad ng mga handog sa lumang tipan. Ngunit higit na dakila, sapagkat siya ang tanging sapat na alay magpakailan man. Maaring lumalabas dito na tila ba pinabayaan ng Diyos ang Panginoong Hesus. Subalit nagpapakita lamang ito na hindi maaaring magsama ang banal na Diyos at ang ating mga kasalanan. Subalit naging posible ito dahil sa ating Panginoong Hesus
na 100% Diyos at 100% tao. Siya lamang ang maaring magpasan ng ating mga kasalanan na hindi maapektuhan ng kanyang kabanalan bilang Diyos. At siya lamang ang tanging sapat na mag-aalay ng kanyang buhay na makasasapat para sa pangwalang hanggang pagliligtas ng Diyos. Isa pang mahalagang bahagi ng ating talata ngayon ay ang nahating tabing. Sa verse 51, nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang tabing na ito ang naghihiwalay sa kabanal-banalang dako at sa banal na dako, kung saan tanging ang punong pari lamang ang maaaring pumasok isang beses isang taon upang mag-alay para sa kasalanan. Sa pagkamatay ni Jesus, natapos na ang sistemang ito. Wala nang kailangan ulit-uliting pag-aalay sapagkat ang huli at ganap na sakripisyo ay naganap na. Kaya ngayon, malaya na tayong makalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga tuwing tayo mananalangin, sa uli ay binabanggit natin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hindi ito ritual o magic words, kundi isang pagpapahayag ng ating pananampalataya na siya lamang ang daan patungo sa Ama. Makikita natin na ang kanyang kamatayan ay may kapangyarihan. Ano nga ba ang kamatayan? O ano nga ba ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan? Nagkaroon ng lindol, nabuksan ang mga libingan, ang mga banal ay muling nabuhay. Ito ay hindi lamang kakaibang pangyayari, kundi isang malakas na patunay na ang kamatayan ni Kristo ay may kapangyarihan laban sa kamatayan mismo. Isang paunang sulyap sa darating na ganap na pagkabuhay na magmuli. At lahat ng nanampalataya sa Panginoong Yesus ay bubuhayin niya gaya ng pagbuhay niya sa mga naunang mga banal. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi katapusan. Ito ang climax ng kanyang pagiging sacrificial lamb. Kaya kung makikita natin na si Jesus nag-alay ng kanyang buhay, isang alay na sapat na pangwalang hanggan. Sa ating kwento kanina, merong isang natatanging sundalo at kasama ng kanyang mga army. Nasaksihan nila ang lahat. Ang mga sundalo na dati tila walang pakialam, kabahagi sa mga nangungutya sa Panginoon, nasaksihan ng lahat. Ang pagdilim sa loob ng 3 oras, ang paglindol, at ang iba pang mga pangyayaring kaakibat dito. At mula sa kanilang mga bibig ay lumabas ang katotohanan na hindi nila mapasisinungalingan. Ang sabi nila, tunay na siya ay anak ng Diyos. Maaaring hindi pa buo ang kanilang pagkaunawa, ngunit malinaw. Hindi nila kayang itanggi ang kanilang mga nakita at naranasan. Mga kapatid, ang mensahe ng Biyernes Santo ay mensahe ng Diyos sa tao. Una, ang anak ng Diyos ang namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. At wala nang iba pang darating upang magbayad pa, sapagkat sapat na hindi lang sa panahon at sa buhay na ito, kundi sa panahon na darating at sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang anak ng Diyos ang nag-alis ng hadlang upang tayo ay makalapit ng muli sa Diyos. Wala na ang tabing ng templo na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Dahil kay Kristo, maaari na tayong lumapit sa Diyos Ama at makalalapit tayo ng may kalayaan at may kasiguraduhan na ang Diyos ay nakikinig sa atin kung tayo ay nanampalataya at patuloy na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At panghuli, ang anak ng Diyos ang tumupad sa mga pangakong pagliligtas ng Diyos. Siyempre, marami pang mga pangako ang Diyos na tinupad ng ating Panginoong Yesus. Subalit, ang climax ng lahat ng ito ay ang kanyang pag-aalay ng buhay upang sabihin na naririto na ang ipinangakong pagliligtas ng Diyos mula pa noong sa hardin ng Eden upang ang tao ay muling makabalik sa kanilang dating
relasyon, sa kanilang dating katayuan sa harapan ng Diyos. Ang ma-enjoy, ang presensya, ang pag-ibig, ang pagsama ng ating Diyos. Bago po ako magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa centurion o ang leader ng mga sundalo. Hindi tiyak kung ang centurion ay lubusang nanampalataya. Wala nang malinaw na tala sa Biblia patungkol sa kanya. Ayon sa tradisyon ng mga Katoliko at Orthodox, siya ay tinawag na Longinus. Si Longinus ay naging mananampalataya at namatay bilang martir. Totoo ba ito? Hindi tayo sigurado. Ngunit malinaw ito. Ang tunay na nakakakita o nakakita kay Kristo ay hindi nananatiling pareho. Ang lahat ng nakakita at nakasaksi sa Panginoong Hesus ay mababago ang buhay. Ito man ay patungo sa buhay ng pananampalataya kay Hesus o buhay ng pagtataksil, buhay ng paglayo sa napakagandang paanyaya ng Diyos na pagliligtas. Alam po ninyo, hindi lang ang centurion ang saksi o ang kanyang mga sundalo ang saksi. Naroon din ang mga babaeng sumunod kay Jesus, mga tapat hanggang sa wakas. Hayaan niyo pong basahin ko sa Mateo 28 verse 1 to 10. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukhang liwayway. Nang unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel. Sila ay nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang himlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo." At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sa Galilea at makikita nila ako roon." Mga kapatid, ang mga babaeng ito ang naging unang saksi ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Sila ang unang naging tagapagdala ng mabuting balita na buhay na ang Panginoong Jesus. Bilang hamon po mula sa ating mensahe ngayong Biyernes Santo, hindi lang tayo tinatawag upang humanga sa ginawa ni Jesus. Marahil gaya ng centurion at ng iba pang mga sundalong naroroon. Hindi natin alam kung sila ba talaga ay nanampalataya. Subalit, hindi natin pwedeng sabihin na hindi napahanga ni Jesus ang mga sundalong ito. Sana nga nakakilala sila sa Panginoon. Subalit gayunpaman, hindi tayo tinatawag upang humanga sa ginawa ni Jesus. Tinatawag tayo ni Jesus upang maniwala at magpahayag. Bago mo ideklara sa iba na buhay na si Jesus, kailangan mo munang maniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Dahil ang nabuhay mag-uli ay hindi lang isang taong ang pangalan ay Jesus. Ang nabuhay mag-uli ay ang anak ng Diyos na nagpakatawang tao. Ang Diyos, bagamat hindi siya namamatay, ang Diyos ay buhay magpakailanman. Dahil sa pagiging tao ni Jesus, nangyari ang lahat ng ito. Sapagkat siya ay Diyos na nagpakatawang tao at nanatiling tao. Kaya nga, ang sabi natin, siya ay 100% na Diyos at 100% na tao. Isang misteryo na maaari nating tanungin sa Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Tandaan mo, si Jesus ang anak ng Diyos.
Kaya ang dalangin ko na ang Diyos ang patuloy na sumama sa atin ngayong Biyernes Santo. At dalangin ko na sa araw ng linggo ay magsama-sama tayong ideklara ng anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay nabuhay mag-uli at nabubuhay magpakailanman at nagahari magpakailanman. May our Holy Friday not just be a remembrance but a declaration that Jesus is alive because Jesus is the Son of God. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang namatay, muling nabuhay at nagahari magpakailanman. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang araw po sa ating lahat.